Of the Lord, hallelujah. In the presence of the Lord, na kapaghuan sa atong kusog, kapaghuan sa ato ang gugma, ato kaniya no. I-prepare the presence of God kung ato mabati ang presensya sa Ginoo, mabtik ta mga in 1 Corinthians 14 verse 1 to 5. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. For the one who speaks in the tongue speaks to the man, but to God. For the one understands him, but he utters many mysteries in the spirit. 3. On the other hand, the one who prophesies speaks to the people or tell upbuilding and encouragement and consultation. The one who speaks in tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Now I want you to speak in tongues. That's verse 5, huh? But even more to prophesy. The one who prophesies is greater than the one who speak in tongues. Na, di ko ano nga, mas maayo pa nga, kanang greater than the one who speak in tongues, unless someone interprets so that the church may be built up. Sa Bisaya daw na. Himua ang gugma, ingon nga maoy imong kalabuton, o sa dakong kasipot pinguhaa nga ang mga hiyas na espirituhanon o ilabi na gayod nga aron unta magahimo ikaw og propesya. Kay ang pagpanulti mga dila, mga nagasulti nga dili ngadto sa mga tao kung dili ngadto sa Dios, wala may makasabot kaniya bisan tuod siya nagpanultig mga tinago diha sa espiritu. Ano mang speak in tongues nakasabot ba dai ka? Ano mong tubad nakasabot ba dai? Wala. Muna no siya. Apan nagahimog propesya nagasulti nga sa forna. 4. Ang nagapanulti mga dila panaglikon sa iyang kaugalingon lamang, apan ang nagahimog propesya nagapalikon sa iglesia. Muna ang kanang imong nakita makalikon na sa atong iglesia no. Buot ko nga kamong tanan magasultig mga dila apan labaw pa niini nga unta kamo managhimog propesya. Ang managhimog propesya labi pang dako kay kaniya nga nagpanultig mga dili gawas kun adunay mga nagahubad sa kahulugan niini aron ang iglesia mapalig-on. Mao kini teknik, mao kini sikreto mga igsoon. No? Nga magsulti. Pareha na experience po ni nako ha. Akong i-share akong experience. Nga na ako isa kay igsoon nga Sister Grace kay siya taga Manila. Nangita na siya church dire. Kaya iyang bana na sign dire. Unya ato nga time dili pa jud ko totally nga kuan sa Ginoo no, wa ko gibalo sa ning speaking of tongues ana niya. Siya napuy na sa tus padjar. Yan nagkaila mi pinagisa nagpalit og gulay. Karon pagkaila na mo, nakita siya church diha na giabot kay mo na iyang ipangayo sa Ginoo sa dito pa sa Manila. Nga makaakita siya og church. Karon naabot na siya, nagkita nami, nagkuan nami, nagsuod nami ato. Motong wala pa to English. Sige pa mi og kuan, sige pa mi prayer, di siya nga mag-pray ra gud ta sis anak gi-pray kun yang pray mi anak. Dihay higayon. Nga nag-pray mi kini lang abuton bitaw kag duka. Nag-pray mi alas 2 hapon. Sige ra jud kog duka. Ya sige ra kog duka niya. Nabati gyud ako nga na gyud ni kusi na ko kami laing tao. Kami ra mang duha. Kay nagduka naman jud ko. Kita sa pagliya wala may tao. Padayon ra pud ko ana. Padayon siya. Mato nga ditong panahon na
nako nakuanan nga kumaray ingon sa Biblia kung duha o tulo nga magnaa magasambit siya ngalan naa ang Ginoo sa tunga. Dito jud nako nakuanan nga agyo din Ginoo kay nganong gikusi man kun ni nagas ko mo ilang tawo diri kami ra man duha. Muna diha ko tuloy sa kwarto nagpray no kay nagtay nakuan siya okay kani laging duka birahon kas kaduka ko anong batas ko ano. Naman to na experience na nako. Hangtod nga nagsige na mi ato na nagsige na mi o gihimo na namo pod kada adlaw. Gihimo na mo kada adlaw kada hapon among gitagaan og kanang time. Yang mo to nga ningon siya nga one day ningon siya nga si Mercy dad or ipadala ra ba mistawaw nya ko kaila dito oy ana ni ko himo kay labas imong bana sa pray na to kung asa rapito sa tawo pangyon ako sa Ginoo yun ana to sige pray na mi ana na speaking in tongues siya ako na sige ra ko ano to ang sa Ginoo sa dugay na mo parang ampo ang Ginoo nagpa-reveal sa ako ngayon pag human na runo human na mo ampo siya nga sino sa may padayag sa Ginoo sa imuhay ko nga kuan man to siya kanang lugar na mingaw unya ang balay no naasa musulod pa kanya napalibutan gyud sis daghang sagbot ang tatas ng sagbot na nya ang balay daan dayon na likod sa balay mao ni tanom sa kilid mao ni tanom na akong gi-describe og unsay gipakita sa Ginoo sa kuha di ako wala na jud ko ato gyud koy kalibutan og unsa na di karon langga na sila pag abot niya dito mao na iyang gipakita yan gisulbi tanan ang akong gisulti ana pag abot niya dito na di man na siya sulbi ni tawo siya nako Sir Mercy ang imong gisulti nga gipakita sa Ginoo sa sa imuha tinuod na ay punuan sa saging diri dapita na ay ganing kuan na ay diri na ay punuan sa lupi nya ang sagbot tag-as ang balay daan isa tinuod jud ang gipakita sa Ginoo sa imuha. Ako wa man jud ko kibalo unsa ng prophecy, unsa ng mga ingon ana. Ko ang ingon ana di ay moto diha ko na more na encourage ko nga gigamit ko sa Ginoo nga naa kitagang ko niya gasa nga pinaagi sa imong pag-ampo nga pag-ampo nimo yun nga imo yung tinud-anay nga gipakita gipangita ang Ginoo na ang ginaagid ang Ginoo sa atong tunga-tunga na ang Ginoo sa atong kiliran kay mo to'y maamong gipangayo nga pag-ampo buto nga dito sila muna nga giganahan po siya maayo nabalik na po siya diri sa KK kay ayan ba na-transfer na po dito sa Silangor wa po siya kaila buto nangayon na po siya daghan kay pareha po sa atong mga needs no po natin mga needs mahadlok ta mo agi immigration mahadlok ta kaning ani ngon ana mahadlok ta kay abot dito ayan gikuan nga sa kapangayo na po sa Ginoo ug asa dapit nya unsang balay daw ko na gipuy-an glory to God ang tanan namong gipangayo dito bag sa Ginoo pag abot niya dito kay ang ipakita sa Ginoo sa kuha balay nga pod kanang konkreto up and down ang pintal puti nya pag agi po niya sa immigration kinilang dili isa na kanang kabisado no so siya tawag ni siya sunod na ang gawa ni sunod na siya tawag ni siya nako salamat kay mga pag-ampo ko nakita ron gud na ko sa ato ang mga pag-ampo mo ning wa ko kibalo nga ana da ay ni nga prophecy ay na siya kun ingon nga panglantawon nga ipakita vision nga ipakita sa Ginoo sa imuha kung time ikaw mag-ampo amen ay kung na-experience lang ninyo ako na-experience nindot jud kayo na ang Ginoo kay sa time nga na ako'y problema gilingkod na ko sa Ginoo nihila ko diha sa Ginoo anang kadlaw ang Ginoo ni akbay nako nga diha ko nga di ko kasabot unsay akong buhaton nga nagsikog hilak sa akong kalipay nagsikog hilak nga naagid kamot nga niakbay nako anha nimo yun magkuan og unsa ang kaayo sa Ginoo kung kita maninultuto niya mo na mga igsoon akong encourage ninyo ang akong nagian wala ko nagsulti nga gihimo nako unsay gihatag sa Ginoo sa ako unsang regaluha kini usa ka regalo nga ihatag niya kanato sa tagsa iya kinili kay sa ako lang kitang tanan mo gingon sa iyang pulong kitang tanan iya ang tagaan ko ni ang you have an open heart nga mudawat kaniya muna na diyan ang mga igsoon ang experience nga ako ang naagian pareha tong experience na ko nga nagsakit na akong bana no
Lord, cover us with your precious blood, Lord. Ako ni share ninyo. Nag-ampo po ko kadlaw. Lord, taga itong assurance, Lord, ako ginangilugan. Nga, Lord, before Christmas, maayos siya. Glory to God. Gitubag ko sa Ginoo. Unsay gihimo nako sa akong damgo ginamgo ko. Nga nag-agi kong isa ka dalan nga ngit-ngit yung kayo. Unya, diya sa both sides sa dalan, nailang kalaylay mga espiritu, nga ngilad kayo na naghibat na, nagsige panguan. E pag-ana na ako sa kong kamot, in Jesus' name, rebuke. In Jesus' name, tumba. Pag-abot na ko sa unahan, nakita na kong kahayan, butong nahabangon ko, nagpasalamat ko sa Ginoo nga Lord, imo na yung ipadayag na ko, nga may kaayuhan ang akong bana. Glory to God! Glory to God on that time, na ayaw kong bana. Muna nga kung ikaw, you will seek truly the presence of God. God will answer you. Muna mga igsoon. So my brother, in 1 Corinthians 14:39. So my brothers, earnestly desire to prophecy, and do not forbid speaking in tongues. Muna, dili na to kanon ang pagsulti. Busa mga igsoon ko. Nindot kayo ninggi ko sa Ginoo, encourage na to ha. Busa mga igsoon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot nga paghimog propesya ug ayaw ninyo pag-idili ang pagsulti nga pagsulti mga dila kanang speaking of tongues, dili na to idili. Dili na to i-control kay kana daghan kayong nangandoy pero wala silaan ng mga butanga. Kung naa ka ng mga butanga, it is the gift from God. Dihatag na sa Ginoo para sa imo. I-practice aron dili na siya mawala. Kay kini ako ning i-share kay mo punay nadungog nako, munaya ko punay encourage sa kinahanglan kung naa ka ng mga butanga, ato siya i-practice aron ta maanad, masanay. Kung sa imo na sa panita magtuon kang maayo, makakuha ka. Mo na nga imo na siyang i-practice mga igsoon. Nindot jud kayo kung naa kay gasa nga gikan sa Ginoo, nga dili nimo talikdan, imo na siyang i-maintain. Mo nagigiguan ba sa verses nga tungkol nga dili na to siya biyaan, no? Paul expresses desire that all word prophecy. Mo nang giguan ni Apostle Paul nga nasa desire nga ang tanan makatagna maka-prophecy. Paul urges all Christians to be learn to prophecy. Prophesying and praying are very important part of the worship gathering for Christians and early church.